Matagal nang nakabang si Kenneth sa labas ng OR, kasabay ng kanyang pag-aalala sa nangyari sa loob. Panay dalangin siya na sana maging successful ang paggagamot sa dalaga. Baliwala sa kanya ang ilang oras na pag-aabang niya sa labas hanggang sa bumukas ito, kaya dali-dali siyang tumayo. "Doc, how's my girlfriend?" Agad na tanong niya dito at inalis na ng doktor ang kanyang surgical mask. Maayos na ang pasyente. Marami siyang natamong sugat at ang pinakamalala ay ang kanyang ulo dahil tumama ito sa batuhan. May sasagawa pa kaming test sa ngayon ay lilipat na siya sa kanyang kwarto at maaari mo na siyang puntahan. Sige, maiwan na kita. Marami pa akong aasikasuhin. Tinapik lang siya ng doktor sa balikat at umalis na. Sinabi ng doktor sa kanya ay nakahinga naman siya ng maluwag. Halos hindi niya alam ang gagawin kanina dahil sa sobrang pag-aalala at gustong-gusto na niyang pasukin ang loob ng emergency room para lang makita ang babaeng mahal niya kung ayos lang ba ito. Makalipas lang ang ilang minuto ay nailipat na si Ara sa kwarto nito. Kaya agad siyang pumasok doon. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay natigilan na siya sa kinatatayuan niya at agad na tumulo ang kanyang mga luha. Kitang-kita niya ang maraming nakakabit na kung ano-ano sa katawan ni Ara. Hindi niya kayang makita sa ganoong kalagayan ang babae. Nanginginig ang kamay niya at nanlalamig. Pero naiisip niya na swerte pa siya dahil lumaban ito. At ngayon nga ay maayos na ito. Iniintay na lamang niya na magising siya. Dahan-dahan siyang lumapit dito at pinahida niya ang luha nito. Napatingin siya sa kamay ni Ara at dahan-dahang inilapit ang kamay para hawakan ito. Muling tumulo ang luha niya nang mahawakan ang kamay nito. Ang tagal niyang hindi nakita at nahawakan ang kamay ng dalaga. At ngayon na nga, nang makita at mahawakan niya ito. Pero tulog naman si Ara at nakaratay sa hospital bed. Agad siyang napaluhod sa sahig habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Ara at doon umiyak. "Wife?" Tawag niya dito, tuluyan ng napahugulgol. Hindi niya maatim na makita sa ganoong kalagayan ang dalaga. Sinisisi niya ang sarili dahil siya ang dahilan ng lahat ng ito. Obsessed na obsessed sa kanya si Cathy. At hindi niya alam na matagal na pala niya itong nasasaktan. Wala siyang alam sa lahat pero kahit saan mo tingnan ay siya ang punot dulo ng lahat. Lumayo si Ara dahil sobrang nasaktan sa nangyari. "Patawarin mo ako, wife. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam na magiging ganito ang lahat." Iyak pa na sabi nito at pinaghahalikan ang kamay ng dalaga. Ang maririnig mo lang sa buong kwarto ay tunog ng machine ng heartbeat ni Ara at ang iyak ni Kenneth na siyang sising-sisi sa lahat ng nangyayari. Lumipas ang ilang minuto at kumalma na si Kenneth at naupo sa upuan upang bantayan ang dalaga. Wala siyang balak na iwan ito. Hanggat hindi ito nagigising ay hindi niya ito iiwan. Gusto niyang kapag nagising si Ara ay siyang unang makikita nito. Ilang oras pang nagdaan nang siyang dumating sina Ali, Grace, Aldwit at Renz sa ospital. 12 a.m. na at agad na tinanong kung nasaan ang room ni Ara na kanilang nakuha naman at umakyat doon. Ilang minuto lang ay nakadating na sila at agad na binuksan ang pinto. "Ara!" sabi ng dalawang babae at naiyak na sa kanilang nakitang kaanyuan ni Ara. Habang napalingon naman si Kenneth sa nagsalita at nakita niya ang mga kaibigan nila. Agad na tumayo si Kenneth at lumapit ang dalawang babae kay Ara. "Ara, hoy, ano ka ba? Ang pangit mo na. Gumising ka na para makapag-mall na tayo," sabi ni Grace kay Ara habang umiiyak. "Ara, di na kami magtatampo. Kahit di mo kami sinabihan sa pag-alis mo, basta gumising ka na lang dyan," sabi pa ni Ali at umiyak ang dalawa. Hinayaan lang sila ng mga lalaki at tinapik nila Eldred at Renz ang balikat ni Kenneth.
Nang kumalma ang dalawang lalaki ay naupo sila sa sofa, doon sa may mini living room, doon sa kwarto ni Ara. Pinasadya iyon ni Kenneth, talagang ipinlagay niya ang dalaga sa pinakamamahali na kwarto na meron doon dahil ayaw niya na mas mahawa ang dalaga sa mga sakit na mayroon doon. Kenneth, anong nangyari? Tanong ni Grace, dito na ikinatingin ni Kenneth sa kanila. I don't know, I'm just finding her. I tried to contact her many times, but it's out of coverage. I find her in the places that we used to go, but she's not still there until I saw the plastic of Jollibee burger on the special place that we've been. I know she's there kaya agad akong umalis para hanapin siya. Hanggang sa sinusubukan ko ulit siyang tawagan pero walang sumagot at hinanap ko ang location niya. Doon ko nalaman na naaksidente siya. Mahabang sabi ni Kenneth habang nakatingin sa dalaga na wala pa ring malay. Magiging maayos din si Ara, Kenneth. Huwag kang mag-alala. Pati kayong dalawa, huwag na kayong mag-alala. Kilala niyo si Ara, matatag ang loob niyan. Sabi ni Renz na ikinatango naman ng mga ito. Katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang sa napalingon sa kanila si Kenneth at nagtanong. Paano niyo nalaman ang nangyari kay Ara? Tanong niya sa mga ito. Napanood namin sa balita, Kenneth, at sinabi din sa amin ni Lucas. Napatango naman si Kenneth dahil doon at muling naalala si Lucas. Alam niyang ginagawa nito ang paraan para malaman ng lahat sa likod ng aksidente na iyon at napakuyom na lang siya sa kamao. Gustong-gusto na niyang malaman ang lahat. May mga konklusyon na siya sa isip niya pero isinasantabi niya muna iyon dahil hinihintay pa niya ang sasabihing balita ni Lucas sa kanya. Kenneth, paano ang kambal? Sasabihin mo ba sa kanila? Napalingon si Kenneth kay Ali nang magsalita ito at doon lang naalala ang mga anak. Dahil sa sobrang pag-alala ay nakalimutan na niya ang mga anak niya. Pero umiwas lang siya ng tingin at muling tumingin sa dalaga. Ang akala nila ay hindi nito sasagutin dahil tumayo si Kenneth at nagpunta sa kinalalagyan ni Ara. Nakamasid lang sila sa gagawin nito at maya-maya ay nagsalita habang hawak ang kamay ni Ara. Hindi ko muna sasabihin sa kanila, sabi ni Kenneth na hindi tumitingin sa kanila. Pero Kenneth, mami nila si Ara. Karapatan nilang malaman ang nangyari sa kanya at isa pa alam kong kalat na sa balita ang nangyari kay Ara. Sabi ni Grace na ikinatingin sa kanya ni Kenneth. Alam ko, hindi naman nila agad-agad malalaman. Baka nga ilang araw bago malalaman pero hindi pa sa ngayon kasi magulo pa. Lalo na't hindi pa maayos si Ara. Ayoko na malungkot sila kapag nakita nila si Ara ngayon dito. Tayo pa nga lang hindi natin kinaya ang aksidente. Paano pa kaya mga bata? Napatahimik naman sila dahil sa sinabi ni Kenneth at walang nagawa kung hindi ang tumango na lang. Tama ang lalaki. Mas malungkot ang kambal kapag nakita nilang tulog pa rin si Ara. Napatingin si Kenneth kay Ara na mahimbing pa rin natutulog. Why, please, wake up soon. I miss you. Kinabukasan ay maagang nagising ang kambal at sila ay papasok pa sa eskwelahan. Tumawag si Kenneth sa mama ni Ara noong 4:00 ng umaga dahil alam niyang gising na ito ng ganoong oras. Tulad ng plano niya ay hindi niya muna ipaalam sa mga ito ang nangyari sa dalaga at mukhang wala pa rin talagang alam ang mga ito. Hindi din kasi nila pinapanood ang balita dahil nga bata pa ang mga kambal. Nagpaalam siya na hindi na siya makakauwi ng bahay dahil busy pa siya sa trabaho na ikinoo naman ng ginang. Hindi pa niya nakakausap ang kambal dahil tulog pa sila ng mga oras na iyon. Grandma, where's Daddy? Tanong agad ni Addison nang matapos na silang mag-ayos at kakain na lang para sa klase. Hindi daw muna makakauwi ang daddy ninyo dahil busy pa siya sa trabaho kaya ako muna maghahatid sundo sa inyo.
Ayos lang ba yon? Nakangiting sabi nito sa kanila. Hindi nila maiwasang malungkot pero sumang-ayon na din dahil naiintindihan naman nila. Ayos lang po, Lola. Sana magkasama-sama na po ulit kami, nila Mami at Daddy. Sabi pa ni Addison. Addy, don't worry, matatapos din agad si Daddy. At mahahanap na din si Mami, and then makakapag-banding na tayong lahat. Nakangiting sabi ni Aiden sa kanya kaya tumango na lang din si Addison at kumain na sila. Matapos lang ilang sandali at sumakay na sila sa sasakyan at nagpatid sa school. Meron kasi silang on-call driver, kaya ayos lang iyon at maayos silang narating ang eskwelahan. Masayang pumasok ang dalawa at bibong-bimo pa sa klase hanggang sa mag-lunch na at kumakain na ang mga ito. Nang matapos ay agad na silang bumalik sa room pero nagpaalam sandali si Addison para pumunta sa CR. At nang siya ay matapos habang naglalakad ay may tumawag sa kanya. Hey, pretty Addison! Napatingin si Addison na tumawag sa kanya at nakita niya ang guard ng school nila na tumatakbo. Yes po, Kuya Guard, nakangiting sabi niya. Yun talagang pinapatawag ni Addison sa kanila ng lahat ng mga nakakakilala sa kanya dahil gustong-gusto niyang naririnig na maganda siya. Pakibigay mo nga itong newspaper sa teacher mo, kailangan daw niya kasi eh. Kailangan kong bumalik agad sa pwesto ko eh. Sabi nito sa kanya na ikinangiti ni Addison at tumango dito at inabot ang newspaper. No problem kuya, ako ang bahala, bye. Tumalikod na siya at naglakad pabalik sa room habang pakanta-kanta pa siya. Malapit na ding mag-bell na pumasok siya sa loob at napatingin pa sa kanya si Aiden na nakahinga ng maluwag. Inoorasan niya kasi ito sa labas at natagalan ito dahil nga kinakausap pa niya ang guard. Binabantayan talaga siya ng mabuti ni Aiden dahil mahalaga sa kanya ang kakambal niya at di niya hahayaan na may mangyaring masama dito. Muling bumalik si Aiden sa pagbabasa dahil sigurado na siyang safe ang kambal niya. Pero si Addison ay hahakbang na sana at sasabihin na sa teacher niya ang tungkol sa hawak niya. Pero nakuha ang atensyon niya nang mabasa ang apelyido ng ama niya. The billionaire Kenneth Kent DeVeux officially exposed her girlfriend because of an accident. Basa ni Addison na nakasulat at agad na nakaramdam ng kaba ang bata. Mabilis na binasa ang sinasabi sa balita at agad na nabitawan ang dyaryo at nag-iiyak. Napatingin sa kanya ang lahat at agad na napatayo si Aiden nang makitang umiiyak ang kambal. Lumapit siya dito pati ang teacher niya. Hey Addy, why are you crying? May masakit ba sa'yo? Alalang tanong ni Aiden pero umiiyak lang si Addison. Hey pretty Addison, don't cry. Sabihin mo sa amin ang nangyari, calm down first. Sabi ng teacher niya sa kanya pero walang tulong sa nangyari doon. Napatingin si Aiden sa baba at nakita nito ang isang newspaper kaya agad niya itong pinulot at binasa. Mommy got an accident? Iyak na sabi ni Addison at ikinagulat ng teacher niya at agad na napatingin kay Aiden at hawak nito ang dyaryo at gulat na gulat. Agad na hinablot nito ang newspaper sa bata pero huli na ang lahat dahil nagsimula na itong umiyak ng umiyak. Mami? Iyak ng dalawa at pinapatahan naman siya ng guro nito. Pero ayaw pa rin nilang tumigil kaya tinawagan na nito ang ina ni Ara. Hello, Mrs. Celery. May problema po, iyak po ng iyak ang kambal dahil nalaman ang nangyari kay Ara. Nagulat naman ang mami ni Ara dahil doon pero at the same time ay nagtataka siya. Anong nangyari? Tanong nito na ikinakunot ng noo ng guro. Hindi niyo po ba alam na aksidente kahapon ang anak ninyo sa Tagaytay? Agad na nabitiwan ng ginang ang cellphone dahil sa sinabi nito. Alam nila ang tungkol sa pagkawala ni Ara at hinahanap pa nila ito ngayon at talagang hindi niya inaasahan ang balitang iyon.
Pero mas inaalala niya ang mga apo niya kaya agad siyang nagpahatid sa eskwelahan ng kambal kahit na siya ay nag-aalala rin para sa anak niya at mga apo niya. Ngayon alam na niya kung bakit hindi pa umuwi si Kenneth dahil sa nangyari kay Ara. Nag-aalala na siya pero alam niya na hindi siya pababayaan ni Kenneth. Mukhang alam na niya kung bakit hindi sa kanila sinabi ni Kenneth para hindi mag-alala ang kambal pero naalaman pa rin nila. Nang makarating sa school ay naabutan niyang umiiyak pa rin ang kambal at pulang-pula na ang mga mata ng dalawa kaya agad siyang lumapit dito at tiyakap ang dalawa. "Grandma, si Mami," sabi ni Addison kaya hinagod lang nito ang likod ng dalawa. Nakipag-usap siya sandali sa teacher at pinayagan na silang umuwi dahil iyak ng iyak ang kambal. Nang makarating sa bahay ay tahimik na ang dalawa pero maya-maya ay umiiyak na naman. "Mga apo, tahan na. Kapag nalaman ni Mami at Daddy ninyo na umiiyak kayo, malulungkot sila. Sige kayo." Pagbabanta nito sa kanila na ikinatahimik nila dahil ayaw nilang nalulungkot ang parents nila. "But Lola, is Mommy okay?" Sabi ni Aiden na ikinabuntong hininga naman ng ina ni Ara. Dahil kahit siya ay hindi niya alam, hindi din alam ni Lola po. Sabi nito at niyakap ang dalawa. Natahimik sila sandali hanggang sa nagsalita ulit si Aiden. "Puntahan natin si Mami, Lola. Kuya is right, Grandma. Puntahan natin si Mami." Pagsang-ayon pa ni Addison at nag-aalinlangan pa ang ina ni Ara. Pero sa kalaunan ay pumayag na din ito dahil gusto niya ding malaman kung ano ang kalalagayan ng anak niya. Alam na niya kung nasaan ang anak dahil nabasa na niya ang laman ng newspaper na nabasa ng kambal kaya di na sila mahihirapan pa sa paghahanap at nagpahatid na kagad sa hospital na kinalalagyan ni Ara.